Magandang araw mga kaibigan. Ito, kapapasok lang na balita. It's an A1 information. Ang impeachment case versus kay BP Sara sisimulan na sa Kamara sa basbas ni Speaker Martin Romualdez. Okay, bago ko talakayin ang detalye niyan, gusto ko munang humingi ng tulong. Yung kaibigan kong vlogger na baguhan, Olivia Canoy Balandang, pakisubscribe naman ang kanyang link sa channel niya. Nasa description box ng video ito, pakiclick lang. Malaking tulong yan sa akin dahil kaibigan ko ito, asawa siya ng retired na sundalo na dati kong kasama dito sa Mindanao. Okay. Kanino nanggaling yung informasyon na ikakasa na aarangkada na ang impeachment complaint? Panoorin natin itong short video clip sa SMNI. Nag-meeting sila over the weekend. Sinong nag-meeting kayo? CPP. Ang Communist Party Urban Operatives at ilang mga kaalyado nila sa Kongreso at naghahanda sila, mga kababayan, bantayan natin ito, mamamayang Pilipino, upang patindihin pa ang atake sa ating Vice Presidente, upang paghiwalayin at biyakin ang alliance nila ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Naghahanda sila ng impeachment itong CPP, NPA, NDF at mukhang may bendisyon ng House Leader. Okay, si Ka Eric po, dating member ng Communist Party of the Philippines. So may contact pa siya dyan. Ako, naniniwala ako, it's very logical na yan ang sunod nilang hakbang. Kasi nga, yung revelasyon ng puting ahas ni Madam Marlica, tuloy-tuloy ang opensiba ng palasyo kontra kay BP Sara. So, yun na. Sabihin natin, nagtagumpay na sila sa confidential funds na tanggal. But that is not the end of the story. Merong mga dilawan na nagsampa ng petisyon sa Supreme Court at kini-question yung paggastos ni BP Sara ng 125 million confidential funds in just 11 days. So, ang petisyon, hinihiling ang Korte Suprema na ibalik ni BP Sara yung pera na yun. So, dito po ang labanan. Granting. Okay? Granting na ang desisyon ng Supreme Court is pabor sa petitioners, pabor. Mga dilawan po ang mga nagreklamo nun. And I believe ang likod niyan, palasyo, yung babae sa Malacanang. Kung adverse kay BP Sara yung desisyon, gagamitin na nila yon na ground for impeachment. Makakalusot ba ang impeachment complaint sa Kamara? Kahit itong Makabayan Black, kasi ang ginagamit ni Speaker of the House, itong tatlong Makabayan Black. May usapan na sila, yung ilang milyon yun. 40 million pesos initial worth of projects ibibigay ng Speaker of the House dito sa tatlong Makabayan Black in exchange sa alyansa nila para sirain si BP Sara. So, yun na nga. Pag nag-prosper ang petition sa Supreme Court at nag-decide ang Supreme Court in favor sa petitioner at dispabor o kontra kay BP Sara, yun na, impeachment na. Ipapail na yan. So, dito na, malalaman na natin sa Kongreso kung sino ang tunay na makabayan, nagmamahal sa bayan, o kung sino ang mga tuta. Sa ngayon, masasabi natin na kontrolado ni Speaker of the House ang mga kongresista, but may laban. Okay? May laban. Hindi ako nawawala ng pag-asa kasi when worst comes to worst, alam ko maraming mga matitinong
kongresista. Hindi lahat sunod-sunuran kay Speaker Romualdez. Sa tingin ko kaya pag nagbotohan na yan, I think kailangan ng 2/3 vote para maisampa ang impeachment sa Senado. Dito na masusubok ang tatag ng ating VP Sara. Anyway, hanggang dyan lang muna ako. Let's pray. Sabi nga ni Ka Eric, magdasal po tayo, bantayan natin dahil dangerous times ahead para sa ating minamahal na VP Sara. Okay, panoorin natin ang buong pahayag ni Ka Eric, ni Dr. Loren Badoy at iba pang kasama nila sa laban sa bayan. Salamat Ka Eric sa inyong mga pagbibigay sa amin ng mga makabuluhang informasyon. Mahalaga nung information campaign talaga, no? Yeah, yes. Para ma-unmask itong mga kamatayang black na to. Yeah, yes. Nung panahon ninyo kasi before ka na-onboard sa NTFL, Yes. diba? You were partly parang radicalized, Yes, as you were yes, saying. yes. Pero paano yung naging journey mo nun, lalo na panahon ni Pangulong Duterte? Ay, grabe. It was really eye-opening kasi nga andyan sila Eric, no? Correct, ma'am. At doon ko nakita yung kahalagahan ng impormasyon, no? Dati binoto ko pa yata yung Gabriela at saka Bayan Muna, no? So, sa madaling salita, itong maskara na ito, no, napakahalaga sa kanila yan. Kaya nga sila nandyan sa Kongreso. Kung kaya't napakahalaga din na bibigyan natin, kasi tinatanong mo, no, kay Eric kanina, bakit ito tumagal ng ganyan? Tumagal ito ng ganyan kasi nga nakamaskara pa sila. Wala Isa yun. nagsasabi na Isa yun. ang Bayan Muna, ang Gabriela, ang Alliance of Communist Teachers, ang Kabataan, ang Anak Pawis ay CPP, NPA, NDF. So hindi alam ng mga kababayan natin. So ngayon, itong gatasan nila, no, gatasan nila yung Kongreso, diyan nila kinukuha, billions, parang binibigay na sa kanila ng ganyan ngayon. Pero because of the NTF-ELCAC, yung natanggal yung maskara nila, biro mo nangalahati. Bitin pa yun, ha? Bitin pa yun kasi ilang 3 years lang kami noon. So, but can you imagine kung tumagal pa ito? But buti na lang nandito at tuloy-tuloy natin tinatanggal yung mga maskara nila. Because of that, Ma'am Lorraine, they lost 4 seats. Yeah. 4 seats. Kasi noong 2019, 7 sila. Pero yung impact yan, Ka Eric, sa buong CPP. Communist Party. Ay, malaki. They lost more than 600 million a year. Pero ito, Ka Eric, At least. at least, pero ito yung nangyayari ngayon, ito yung nakikita ng mga kababayan natin dahil mukhang ginagawang lehitimo na naman sila sa nangyayari ngayon sa Kongreso. Ano ba ang nakikita nyo dito? Napakadelikado. If the House leadership and even the President will not speak out and categorically denounce and call for an immediate government action to stop this kind of travesty and abuse of public funds, financing terrorism, funded by the government through infiltration of the government, at parang nagiging lehitimo silang bahagi ng Kongreso, sa tanong Ina ng ating netizen, gaano kadelikado yan para sa gobyerno? They will recover. I am very sure about that. Lugmok man ang CPP, NPA, NDF na armadong component nila sa buong bansa, hindi po sila lubusan pang nagagapi. Ito po sana ang panawagan at apila ng mamamayang Pilipino na tutukan po natin. Hindi po yung pagtutok sa impeachment ni Sara Duterte, yung pagtutok sa destabilization ni Rodrigo Duterte. Oh, come on. Eric, The real problem is the CPP, NPA, NDF. Yes. Not the Duterte or Gloria Macapagal Arroyo. Eric, you gave us a very important piece of information, di ba? You quoted directly from the Constitution of the Communist Yes, Party ma'am. of the Philippines. Now, if you don't mind, babasahin ko sa Please. ating mga kababayan para maliwanagan kayo kung anong nangyayari dito, ginagawa ng CPP, NPA, NDF sa Kongreso at sa ating Pangulo, sa ating Vice President, sa ating gobyerno. Ito ang lihim at mga palalim na pang-uudyok ng mga CPP, NPA, NDF sa lahat ng sektor sa lipunan. At ito yung nakasaad ito sa kanilang konstitusyon. Ng Communist Party of the Philippines. Communist Party of the Philippines. Go ahead, So, ma'am. Article 8, party groups in mass organizations. Section 1, party groups shall be secretly created at every possible level in labor organizations and in mass organizations of peasants, youth, student, women, cultural workers, professionals, handicraftsmen, and like where there are at least 3 party members. The responsibilities of these party groups shall include the implementation of party policies and decisions, strengthening unity and non-party activists, and developing close ties between the party
and the masses within the mass organization. And then Section 2. Ma'am, before the Section 2. Yes, okay. Sa mass organization, dalawa pong kategorya niyan, Ma'am Lorraine. Yeah. Anak Bayan, League of Filipino Students, Gabriela, ACT, KMU, mga mass organization. Oo. Ibig sabihin sa Anong loob niya, goal niyan? ang role nila ay mag-infiltrate ng sektor. Yes. Sa bawat sektor, binasa ni Ma'am Lorraine, Section 1, Article 8 ng Communist Party of the Philippines Constitution of 2016, may binubuo na party group. Ang party group po ang namumuno ng Communist Party sa loob ng Anak Bayan, LFS, Gabriela, ACT, KMU, Alliance of Health Workers, Bagong Alyansa Makabayan, and so on and so forth. So tama, Ma'am Lorraine, na binasa mo yan sapagkat hindi nila madidinayan sapagkat sila ay member mismo ng Communist Party at the same time leaders ng front organization na binanggit na tinatawag sa Communist Party na mass organization. Saan papasok, Ma'am Lorraine, ang mga party list dyan sa Section 2? Go. Okay, Section 2. Okay, sorry. Okay, Section 2. Okay. Okay, party members in conservative or reactionary institutions of broad scope shall likewise organize themselves secretly into party groups. Ma'am, break. Yeah, Secret. Conservative, meaning traditional institution Meaning like party. like Congress. Congress and the House of Representatives and government offices, government agencies, Yun. church and religious sector. So they should organize themselves secretly into party groups. Yun. Their responsibilities shall include the implementation of party policies and decisions, the gathering of information Yun. useful to the party. Imagine you're in Gathering Congress, you gather that Correct. information. You're in the Supreme Court, you're gathering Correct. information. Diba? So, and the exposure of the wrongs and weaknesses of the exploiting classes and the recruitment of party members from the ranks of the urban petty bourgeoisie. For Okay, sure. Yeah. by urban petty bourgeoisie, this includes the youth and the students and the young professionals. Ayun, klaro. Yeah. Section 2, yan ang role ng party list nila Franz Castro. Infiltrate the conservative and traditional institutions and build party groups of the Communist Party inside Congress, inside Department of Health, inside Philippine General Hospital, inside Iglesia Filipina Independiente, inside United Church of Christ in the Philippines, inside Convention of Philippine Baptist Churches, Did you say Congress already? and Congress. Yes. Congress. At ang pinakamahalaga po doon na binanggit ni Ma'am Lorraine, they are not there only to infiltrate but to recruit and gather information in order to destroy and implement party policies. party policies. Kay Rick and Ma'am Lorraine, Yes. may question na talaga ako kasi parang with this knowledge no, in our hands, lalo na sa government, parang alam na to ito talaga yung role nila, ito talaga yung goal nila, sirain ng gobyerno. And yet parang, okay, tinitingnan lang nila. And I think may iba pa nga dyan na kinikilala lang silang may mga pinaglalaban. And yet, kitang-kita no, sa konstitusyon nila, yan ang kanilang pag-iisip, ganyan ang Yes. kanilang pagtingin sa gobyerno natin na i-infiltrate lang namin kayo. Kukuhaan kayo ng impormasyon, ng pera lahat para masira kayo. Correct. And yet the government seems parang binehele pa, binebebe pa dyan sa ano. Sa Ma'am, Congress. yan ang explanation kung bakit hindi nila inaamin na sila ay bahagi ng CPP, NPA, NDF because yun ang dahilan ng purpose at mission nila. Grabe, para naman Kaya to. dinideny nila. Also, What's I'd like to wrong? address yung sinabi ni Ina, no, na alam na ng gobyerno, alam na ni Speaker Martin Romualdez sino yung kaharap niya. No? Alam nila yan, kilala nila yung mga yan, di sila stupid. No? And yet, why do they look the other way? I can only say that there's no true love for country there. No? If you Exactly. collude with the CPP, NPA, NDF, a terrorist organization that has brought nothing but grief and destruction and suffering and pain to our people, then you do not truly love our country. That's it. That's the only explanation Agree. I can think of. And what only matters to you are your personal and political ambitions. That's And it. that's the reason why Vice President Sara Duterte was single-handedly pointed out and being single-handedly focused upon na sirain ng CPP, NPA, NDF. Bakit? Yeah. Sapagkat siya ang nagbubulgar nito Yeah. at lumalaban dito, kagaya ng kanyang ama. That's the real score of this political situation that we're facing right now. Kung sino ang lumalaban para sa gobyerno natin ay pagtanggol ito na maging matatag ang republika at maging matatag ang lipunan at ipagtanggol ang kabataan at mamamayan sa mga nagwawasak sa ating bayan ay sila pang sinisira ngayon. Samantalang ang sumisira ng ating bayan at ng pamahalaan consistently
with proof and evidence enough, not only by testimonial, records of evidence na sinasabi namin, kung hindi binasa ni Ma'am Lorraine ang direct quotation ng dokumento nila, purposely, nandyan ang kanilang misyon, nakasaad sa dokumento, and yet, sabi ni Ma'am Lorraine, pag hindi ka nagmamahal ng bayan at ng gobyerno at para sa mamamayan ang interes mo, kundi personal, tatalikuran mo ang ganyang katotohanan. Eric, Ma'am Lorraine, may question ako. Ito, kasi yung ginawa nitong recent, di ba, ang ginawa ni Vice President Sara Duterte, inatras na lang yung hiling ng 650 million na confidential fund. Sa paningin ba ng CPP, nagtagumpay sila? Ano bang ano nyo? Kasi parang di ba pondo sa una. Pero in realidad, ano yung impact From my perspective, Go ahead, Eric, ikaw sa muna. tingin nila, kasi mahina sila mag-isip Mahina mag-isip ng mga ito. Tingin nila nanalo sila. Pero tingin ko nanalo dito ang Vice President. At pag nanalo ang isang lingkod bayan na totoong lingkod bayan, panalo ang Pilipinas. Kasi totoong ginagamit ang issue na ito ng CPP, NPA, NDF para paghati-hatian tayo. At ginagamit, syempre nakikisakay din yung mga politikong walang totoong pagmamahal sa bayan. No? At ginagamit pa itong teroristang organisasyon na sakyan din yung issue na yan. So ngayon, tinanggal niya yung issue. So wala na. Diba? So yun ang aking perspective. No? Pero napakahalaga nung pera na yan. Napakahalaga nung funds na yan para talagang pagsilbihan ng Pilipino at depensahan at protektahan tayo. So kailangan tulungan natin ang ating Vice President at ang ating gobyerno. Actually, ang tawag ko dyan, hindi ko nga dapat tinatawag yan na confidential fund Tinatawag ko yan na security fund. Yes, that's a better, Kasi pang-seguridad yun ng bansa, ng kabataan, ng sektor. It's a security fund, not a confidential fund. Kasi ino-audit naman yun at nire-report. Dudugtungan ko, I agree, mainly sa sinabi ni Ma'am Lorraine, yun ang akala ng CPP, NPA, NDF. Akala nila nagtagumpay sila. Pero mali. sa pondo Parang ganun. Mali. Bakit? Ang pagpakumbaba ni Inday Sara Duterte ay nag-unify ng mamamayang Pilipino. Yes. When the people are united with a political leader, their support and their belief in that political leader becomes the source of strength for the government. Ibig sabihin, hindi na iginiit ni Inday Sara Duterte ang tinatawag na security fund component ng opisina ng Vice President, which is entitled for that by all matters of law and practice and tradition. Pinabayaan na lang niya, including sa Department of Education with real threat. Binanggit ni Ma'am Lorraine, sectoral and bureaucracy infiltration. Dalawa, ang ACT ay bureaucracy and sectoral infiltration. Ang CPP, party list na kabataan ay sectoral infiltration sa loob ng education sector. Kaya may security threat ang ating education sector. Yes. So, does the government deserve to give si Inday Sara Duterte sa Department of Education Security Fund? Supposedly. Pero ang dugtong ko doon sa binanggit ni Ma'am Lorraine, ang pag-atras ni Inday Sara tactically, na hindi naigiit ang very divisive issue sa loob ng Kongreso ngayon, ay pagpapakita na pinapahalagahan niya ang pagkakaisa ng pamahalaan at ng taong bayan laban sa totoong kalaban. She may not have the security fund component of the budget sa Office of the Vice President as a Department of Education, but she has become enamored more to the people. Minahal siya ng taong bayan sapagkat totoong lingkod siya. Hindi siya nagpapadala sa question ng mga pundo na iniintriga, and because of that, she was given a reward by the Senate, ma'am. Dinagdagan ang regular budget ng Department of Education upang palakasin ang kanyang programa doon sa matatag na lipunan at matatag na kabataan ng Republika ng Bansa in the education sector reform agenda niya. And I'd also like to call out si Senator Risa Ontiveros and etong siyempre kamatayan black na yan, no, na dinadump down ninyo ang Pilipino, ginagawa ninyong mangmang na hindi nyo sinasabi kung ano yung totoong halaga, no, yung government processes para intindihin. Kasi ginagawa nga nilang teleserye. So, parang nagnakaw daw at ginastos. Hindi ginastos, ginamit sa taong bayan yon. Yun yung tamang term doon. So, ito, dapat i-call out natin yung mga ganyang leaders na ginagawa nilang mangmang ang Pilipino. Wag kayong papayag na gagawin sa inyo yan. Merong magandang explanation dito na napakaganda kasi ma-educate ang tao tungkol sa gobyerno. Tama. At ka-Eric, Ma'am Lorraine, dahil nabanggit mo ni 125 million na itong ginastos daw umano ni Vice President Sara Duterte as if personal niyang ginamit ito. Diba, una na nga inihayag ni, I think si Representative Edsel Lagman na nagsabi na merong tong saro, diba, kaya nga tumigil issue. Kasi itong regarding sa confidential fund, dahil wala ng issue, dahil okay, matras si Vice President Sara Duterte, kinakalat na naman sa social media na dapat imbestigahan
iimbestigahan pa rin itong nangyaring paggastos nung nakaraang taon. Yung transfer daw Yung illegal. transfer illegal. Galing nga sa Nag-meeting sila Pangulo over yun the weekend, Miss Sina. Nag-meeting sila over the weekend. Sinong nag-meeting kaya? CPP. Ang Communist Party Urban Operatives at ilang mga kaalyado nila sa Kongreso at naghahanda sila, mga kababayan, bantayan natin ito, mamamayang Pilipino, upang patindihin pa ang atake sa ating Vice Presidente, upang paghiwalayin at biyakin ang alliance nila ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Naghahanda sila ng impeachment itong CPP, NPA, NDF at mukhang may bendisyon ng House leadership ang nangyaring meeting nung Sabado. Hindi mo na namin ididetalye, but we talked to 2 sources na nag-attend ng meeting na ito sa Quezon City.